Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin, kumakapit si Torre. Nako hala, Torre gagawin senador. Ano? Yan mga kababayan, gagawin daw magiging senador daw si Torre sa 2028. Yan po mga kababayan natin pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, no, simulan na po natin itong ating balita, no. Etong si Torre mga kababayan, ayaw bumitiw. Sabi nga po dito ni General Macanas, no. General Torre, bakit ayaw bitawan kanyang 4 na bituin na walang ningning? Nako po. Wala daw ningning yung kanyang mga bituin. O yan mga kababayan, dahil dito po sa balita mula po sa News 5, sabi po ni Torre mga kababayan, I'm still a policeman with a 4-star general rank. Yan mga kababayan, mapagmataas talaga. Kaya ka na nasisibak dahil sa kayabangan mo, Torre. Isipin mo yan natanggal na lahat pero still kumakapit pa rin bilang 4-star general mga kababayan. Alright, eto naman si Hedrian mga ka-review natin. Hindi ko maintindihan itong, di ba kilala nyo si Hedrian, Richard Hedrian, yung political analyst na yan. Sabi niya po dito, General Torre pasok na pasok sa pagkasenador sa 2028. Ayon yan kay Richard Hedrian. Ako po. Pwedeng maging senador yan pero wag dito sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, kapag naging senador po si Torre, teka lang. Baka lahat masibak. Maaresto. Di ba? Wala. Ano ba talagang ginawa ni Torre? Di ba? Sa bagay, naging kasi si Torre, naging nagpagamit si Torre, yun ang nakikita ko sa mga politiko. Kahit labag na sa batas, ginagawa pa rin dahil nga gustong tumaas ang ranggo. Yan, pinataas ang ranggo pero binigla rin si Torre mga kababayan. Pero ano pong inyong masasabi dito sa sinasabi ni Hedrian na pasok na pasok itong si General Torre na maging senador sa 2028? Sabi po dito sa mga nag-comment, teka lang hanapin nga natin aray ko po. Baka sa boxing daw. Pwede naman pero wag umasang mananalo. Oo nga naman, no? Pwede namang tumakbong senador. Kahit sino naman pwedeng tumakbong senador. Wag lang aasang manalo. Pwede naman pero wag umasa sa nakita ng taong bayan na abusing his power. Baka lang walang bumoto or boboto. Just saying lang. Yan po ang sabi ni Sir Nail. Kita mo na yan, Torre ano po ikaw na nanonood ngayon mga kababayan, ano po, pasado ba si Torre bilang senador? Nako po, ang taas-taas naman ang lipad ng taong ito. Eto pa mga kababayan, nako. Eto muna, pakinggan muna natin si Mayor Basti Duterte. Meron pong pasaring dito kay President Bongbong Marcos Jr. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Of command sa yung nasa taas. And for the past 3 years, he allowed that to happen. Correct. So whose responsibility is that? Sa kanya. So ngayon, mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Correct. Tapos ngayon, sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon nagkaganon, tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad man yun. If there is someone to blame, that will be him.
So yan mga kabayan, walang ibang dapat sisihin dito po sa flood control projects nito walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. kasi siya naman po ang pumirma dyan po sa mga budget na yan mga kababayan. At saka bakit pa niya pinaabot? Kung totoo kung talagang para po talaga siya sa bayan, para sa bansa natin mga kababayan, bakit pa pinaabot ni President Bongbong Marcos Jr. ng lumampas pa ng isang taon bago po sila mag-imbestiga? Yung 5,500 flood control project mga kababayan, nako, ay naging 9,000 plus flood control projects pa. Ibig sabihin 3,000 plus pa ang kanilang nagawang mga project under flood control budget. 'Di ba? Kung nung una pa lang, 'di ba nung sinabi mong 5,000 flood control project tapos na. Tapos nakita ng tao na wala. Kung doon pa lang inimbestigahan mo na, hindi mo na kinonsinte itong mga hinayutak ng mga contractors na ito. Para nakawin ang kaban ng bayan, 'di ba? Katulad po nito mga kababayan, no? Sabi po dito, luxury car ng mga Diskaya aabot ng 1 billion. Biruin mo 'yan. Tinatayang aabot sa 500 million hanggang 1 billion ang halaga ng mga luxury car na binida ng kontraktor na si Sara Diskaya sa isang panayam. Nako po, saan galing po? Saan galing ang mga yan? Saan galing yung pinambili nyo niyan? Diba? Dahil nga po mga contractor sila. Lahat po ba ng contractors ay ganyan? No? Ganyan po ang mga luxury cars, umaabot ng 1 billion. Aba, dapat sabi nga po ni Senator Rolante Marcoleta ay dapat kumpiskahin ang kanilang mga ari-arian para mabawi. Kung hindi nila maibabalik yung budget na inallocate doon po sa kanilang kontrata dahil wala namang nakikita, ay dapat pong kumpiskahin ng gobyerno ang kanilang mga ari-arian at ipa-auction para maging pera. Tapos ibalik sa gobyerno, di ba? At parusahan po sila. Hindi lang hanggang doon Baka kasi mamaya sabi na, sige, kunin nyo na lahat ng ari-arian namin dito sa Pilipinas. Meron pa pala sa ibang bansa. Hindi nagsaya sila sa ibang bansa mga kababayan. Nabang tayo dito, kaunti lang ang binalik nila. Dapat maparusahan, makulong mga kababayan. Pero teka lang, ito namang si Senator Lacson, ito naman ang banat ni Senator Lacson mga kababayan. Lacson tinawag na isolated cases ang maanumalyang flood control project. Nako po, isolated ba ito? Halos yata. Anyway, Lacson tinawag na isolated cases ang maanumalyang flood control project. Pag sinabi po nating isolated mga kababayan, no, hindi po lahat. Maybe, oo nga, hindi lahat, no? Pero parang mas marami yata, yung mga kurap. Syempre. Sabi nga 45%, mas malaki ang porsyento na napupunta sa mga politiko kaysa po napupunta sa mga contractors. Kaya substandard ang kanilang ginagawa. Sabi po dito ni Senator Lacson, matatanda ang tinawag ng Department of Public Works and Highways na isolated case ang nabistong ghost flood control project sa Baliwag, Bulacan. Yung mga ghost project daw mga kababayan, isolated cases lang. Di isolated kung isolated, pero kailangan hindi po matatapos yung pagiging isolated niyan dyan po sa pagiging isolated lang, di ba? Kailangan may managot dyan. Naku naman, wag niyo naman pong lokohin ng taong bayan, di ba? Kailangan may managot dyan sapagkat hindi lang naman yan pera ninyo. Pera po yan ng taong bayan. Di ba? Nako, marami pang mga balita ngayon mga kababayan, no? Teka lang, hanap muna tayo dito ng balita para may dagdag natin at ma-share natin sa inyo.
Okay? Okay. Nako. Talaga ngayon, bidang-bida ang flood control mga kababayan ha. Hmm. Sabi naman po dito ni Attorney Rowena Guanzon, ito. Sabi naman po ni Attorney Rowena Guanzon, sana si Torre na lang ang maging pambato nila pagka-presidente sa 2028. Bakit? Kaysa kay Romualdez, mas may chance pa mag-bronze sa ranking kaysa naman na nasa dulo. Oo nga, no? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Talagang bet nila po maging bakit presidente? Senador lang naman ang sabi dito. 'Di ba? Anyway, kung si Torre po ang gagawin nilang president sa 2028, aba. Anyway, choice naman nila yan. Lahat naman ay may kanya-kanyang karapatan para maging pangulo ng Pilipinas. Yun nga lang po kung tatangkilikin kayo ng taong bayan, di ba? Anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.